Good morning dito sa amin. Hindi ko alam mga ka-sisters kung ano dyan sa inyo. Pero ngayon po ay nakaisang linggo na po ako dito at ngayon ko lang ipapakita sa inyo ang kalagayan ng aking bahay. Dahil ang daming trabaho to, Sister Mary. Nag-ano kami ng palayan, nagagamas. Kung ano-ano lang. Tsaka ito po ngayon ang aking nakakalungkot na nadatnan yung aking bahay. Halos 10 buwan na hindi ako nakauwi dito. Yung bahay ko ito nung bagong pagawa ito, kasi pinagawa ito ay kababata ito ni Miss Hayahay 1990. Ngayon po ito, ang kulay nito noon ay kulay green. Ngayon ay brown na sa kalawang dahil sa tagal ng panahon. Higit 30 years na. Saka itong aking kubo, tingnan nyo, wala nang kwan. Pero bilang yan, ang tubo ang bahay lang. Ay ang bala ko nito ay pag magkaroon si kananay ng kaunting budget ay ipa-renovate ko ito. Ayan mga ka-sisters, bali yung pinakalabas ng bahay ni nanay, ito yung hitsura. So hindi namin kaagad malilinisan yan kasi nga mas busy ako doon sa bukid. At kapag dumating yung bagyo ay masigit pa dyan ang hitsura niyan. Lahat ng buhangin na yan mga ka-sisters ay papasok dyan sa bahay na yan. Yan, kasi napakalapit yung bahay ni nanay dito sa dagat. Tabing dagat talaga ito Ayan, yan sa dagat, malapit lang. So ilang hakbang na mga ka-sisters ay malapit na sa bahay din ni nanay. Yan ang sitwasyon ni kananay Mercy. So ngayon mga ka-sisters ay papasok kami dito para maglinis doon sa likod kasi mas marumi doon ang likod. Masukal. So unahin muna namin yun bago kami mag-umpisa dito sa loob at sa mga kwarto ng bahay ni nanay. So ito yung hitsura mga ka-sisters ng loob ng bahay ni nanay. May naka-parking na motor, balik kay Eric yan dahil nasa laot si Eric. Bago itong isa naman na motor ay kay Emer. So ito yung, ayan lahat ng buhangin dyan pumapasok. Palibasa o walang lumilinis. Lahat ng gamit dito mga ka-sisters ay halos rambol-rambol na. Saka pag walang tao dito, hindi binubuksan yung breaker para magkaroon ng liwanag. So, dito natutulog minsan si Emer, yung mga nagtatanong dyan na kung walang nakatira. Meron din, kaso lang nga, minsan-minsan lang kapag may free time si Emer galing sa banda ay, ayan, dito siya natutulog. So, hindi talaga permanente. Bali, parang binabakasyonan lang ito ni Emer. Yan ang bahay namin noon na parang ano lang namin ito, pinaka pahingahan kapag kami ay pupunta ng dagat. Bale dito kami minsan nagpahinga ng konti bago sa kami ay akyat sa taas. So ito yung hitsura niyan sa kusina. Yan, yung mga gamit ni Emer ay halos rambol din kasi nga dito siya nagalaba. Yan, at itong yan, yung bahay ni nanay na to ay mahirap talaga i-renovate to. Ayan, hindi natin basta-basta maayos kaagad ito mga ka-sisters kasi malaki ang maigastos dito sa bahay ni nanay kapag pinaayos ito. At saka naman si nanay ay hindi pa talaga titira dito dahil nga sa ganito ang sitwasyon. So doon muna sa bahay at palipat-lipat muna sa mga anak niya. Yan ang kusina. Kapag malakas ang ulan mga ka-sisters, tapos yung baha pumapasok pa yan dito, halos malalim yung baha dito. So ito ay parang ano lang ito namin, yung pahingahan nga ng ilang oras lang saka kami pupunta sa taas. So talagang napakarumi ito mga ka-sisters kasi hindi talaga ito na lilinisan o walang maintenance na nagalinis dito dahil si nanay busy rin sa mga anak niya at sa apo ang iba. Banyo. Ayan, yung banyo. Pero dito mga ka-sisters, sagana dito sa tubig. Saan ang kagang dito? Pinatay na? Tinapo na? Wala na? Ayan, kahit banyo. Ayan, kahit banyo mga ka-sisters, napakadumi. So, dito na tayo sa likod ng bahay ni nanay, kung saan may tanim na avocado at May nagtira dito ano sa yan? amin na tuta. Tuta. Eh, sino nagpapakain yan? Hindi na tayo nagpapakain yan. Kapitbahay yan, Mader. Ha? Kapitbahay. Aroy, Ibaba mo yan. kawawa. Oo. Hindi, kapitbahay yan. Nagpunta lang dito.
Ayan yung mga basa-basura ng mga ka-sisters. Dahil hindi namin kayang tapusin ng isang araw yan. So, ano lang yan, yung kapag may time kami doon at hindi masyadong pagod na talaga ay dito kami maglilinis at isa-isahin namin yan ng kalkal, bungkal, ganun. At para maiayos lang tong paligid ni nanay, lalo pat yung kapitbahay namin wala din bakod, so babakudan din namin yan para magkaroon tayo ng privacy. Ayan, yung mga dumi na yan mga ka-sisters, kapanahunan pa yan ng isang taon. Kulang na lang sabihin, kapanahunan ni kupong-kupong. So, napakasukal. Ayan, napakasukal talaga mga ka-sisters. Nung dating nakatira pa sila Milenrek dyan sa kabila na yan, o yung bahay na kulay green, ay medyo maayos pa yan dito. Siyempre may nakatira nga dahil naglilinis si Milen. So ngayon may bahay na si Milen sa taas, kaya itong hitsura niyan talaga namang ano siya, sobrang dumi, masukal. So hindi maikaila mga ka-sisters na ang bahay na ito ay talagang pinupugaran ng sawa or ahas. Kaya may mga time minsan na nakakuha kami ng malaking ahas talaga dito. So kaya ingat-ingat din kami ni nanay maglinis at baka nga kami ay makakita ng ahas at talaga namang mapapaihi tayo sa takot. Tuklawin tayo ng aming kitchen. Yan ang aming tistisan. So anong gagawin dyan? Ilagay natin sako. Atay-utay kong inakot. Anong gagawin dyan? Ilagay sa sako. Ilagay natin sako. Oh, bago hakutin doon sa... Aray, may tinai doon. Oh, ano yun? Ano yun? Saan? Tinai na isda? Saan? Ay, may pinatay na manok mader. Kaya pala nagbaho. Oh no. So very bad smell. Ayun. Yan, nagdala na ng ano ba to? Kalang hindi natin kaya to ah. Dami na Yeah, kadiri talaga mother. Lalo pa ano naman yan, oh yak. Oh no. It's so bad. Pinatay pa ng ano din. Nako, what happened? Biro mo yan, may patay na manok doon. Siguro ay tinira ng mga kanyan, ng mga aso. Kasi yung mga aso na nakatira dito minsan ay hindi sa amin yan mga ka-sisters. Ito yung dating tangke ng tubig namin, oh. Yan, yung medyo dito pa kami nakatira. Medyo. Yung dito pa kami nakatira mga ka-sisters, ito yung tangke ng tubig namin, yan. So ngayon, ayan. Oo, pero dalaga pa ako noon. Ay anong years na? Halos 20 years na higit. So, ito ay tinambakan na lang ng mga gamit. So, ayaw ko muna siyang gagalawin kasi nga nire-ready ko muna yung sarili ko dahil baka may sawa dyan or ahas mga ka-sisters. At hindi tayo mapaisip na mag-ihi ay siya. Maiihi tayo at mauutot sa sobrang takot dyan. So, ayan o mga ka-sisters. Talaga namang yung bahay ni nanay, abandonado. Oh. Kaya sinasabi kong walang nakatira, parang walang nakatira talaga kasi nga hindi nagagalaw yung mga gamit dyan. Kasi si Brother Emer, pag umuwi dito, pagod na. Hindi na makayang... Sobrang pagod ni Emer. So, kain. Minsan si Emer doon lagi kumakain sa bahay. So, dito parang tinitingnan niya lang ito dahil yung may mga gamit nga kami dito na nakatambak. Lalo pa si Emer, mas marami yung gamit niya. Kaya, importante sa kanya yung bahay na to kahit ganyan lang ang hitsura niyan. So, walang pagkakataon na makapaglinis si Emer. Maliban lang sa akin at kung hindi na yung magpaupa kami sa tao. So, dati nung si nanay nakatira dito, medyo okay pa to mga ka-sisters. Nalinisan pa yan. Ayan o, ang daming lamok. Ngayon talaga hindi may iwasan yan na may lamok. Pero dyan naman mga sisters sa likod ng bahay na to dahil magkadikit-dikit lang din yung bahay nila ng kapatid ni tatay. Ayan. So, hindi nila magagalaw to kasi nga may kanya-kanya naman kaming privacy. Kaya hindi nila alam ito na ganito talaga kasukal. Hanggang kwento na lang to mga sisters sa kanila na katakot nga yung bahay namin pasukin dahil sa napakasukal. So kung talagang hirap ako maglinis nito, talagang mag-uupa ako ng tao para matulungan ako maglinis. Yan, kami ni nanay. Ay, ang cute ng tuta. Ito yung nakatira dito mga ka-sisters. How many months? May nag-uwi na tuta. Hindi namin alam kung yung tuta na to ay kay sino yan kasi dito lang umuwi sa bahay. Oy, tuta, baka ikaw ang salari ng manok na nagpatay ah. Bakit may patay na manok dito? Pinagbintangan pa talaga na wala tayong ebidensya. Pero kakit na tuta, oh, mga ka-sister, kakit. Parang si Tabudi. Malala nyo si Tabudi.
Tabudi. Oo, parang, kasi itong anak na to, ay ang nanay niyan, yung nanay din ay tabudi, pero buhay pa. Pero yung aso namin na si tabudi, naku, patay na. Madaling namatay. Yung bangkang sira. Ayan. Ito ay igagatong na lang talaga. Dahil pag ano yan, durog na yan. So, sobrang ano talaga, crowded masyado. Kaya parang, kahit ako mga ka-sisters, sa pakiramdam ko ngayon ay talaga namang medyo may alinlangan ako sa sarili ko dahil parang natatakot ako magbungkal dahil baka nga may sawa. Kasi nga na-experience ko na dito na nagkaroon ng sawa at ako mismo ay nakakita. Kaya natatakot ako mga ka-sisters. So, ayan. Talagang napakahirap yung bahay na hindi mo na tinitirhan. Napakalungkot ang wala yung bahay ko na hindi na natirhan. Naku naman. Oh, tampi-tampi na yung dingding dito. Ayan. Hindi ko alam kung matirhan ko pa ito kung ano. Sa ilalim ng silong, parang may ano man yun? May aso? Ano yan? Diyan sa ilalim ng silong mga sisters kasi parang up and down to. Yan ang pinakailalim mo, yung sa underground niya. Aroy. Madilim. Baka may sawa dyan. Dati yan mga ka-sisters, nung dalaga pa ako, halos, ano yan, pinupuntahan ko sa ilalim, lagyan ng ano, buhangin. Linisan. Halos malinis yan dyan. Ultimo lamok wala. Ngayon ay tingnan mo, basang-basa, tapos, ano pa yan, sobrang dilim. Naku. Talaga namang, ano ko muna ang sarili ko bago ako magpunta dyan. Baka magpasuhol na lang din tayo.